araw po sa inyong lahat. Inihahandog ng Manila Studies Program ng Kolehiyo ng Agham at Sining, Universidad ng Pilipinas, Manila, ang MNL, mga natatanging lektura. Samahan niyo kami ngayong araw para sa isa na namang makabuluhang panonood sa serye ng mga lektura na handog ng MSP patungkol sa mga distrito ng Maynila. Ang ating panayam ngayong araw ay may pokus sa araw-araw na pamumuhay at katatagan ng mga residente sa isa sa pinakamakasaysayang distrito sa Maynila, ang Tondo. Sa unang bahagi ng unang episode ng MNL, mga natatanging lektura na may pokus sa mga distrito ng Maynila, sasamahan tayo ni Binibining Ivan K. Bantigue sa kanyang pananaliksik ukol sa buhay ng mga naninirahan sa Tondo, Maynila. Ang kanyang presentasyon ay pinamagatang Hardiness and Resilience, Contemporary Life and Survival in Tondo, Manila. Ang abstract ng kanyang akda ay ang sumusunod. Tondo has long been known to be where various processes happen. It is a natural settling area and it is very near Manila. With the Port of Manila's development, many migrants coming from the Visayas and Mindanao concentrate on Tondo. Meanwhile, the railway, the Dagupan-Manila Railway, migrants from North Pampanga, Pangasinan, and Bicol. Aside from the railway, the port was originally established at the mouth of the Pasig River, an important transportation tool from Marikina to San Mateo. Aside from expansion, artificial ports were created throughout the period due to the continuous migration to Manila. In the process, the rise of economic activity, crime, poverty, and health issues is a consequence of migration and population growth. The study that was undertaken resulted in a discussion of change during the period. From a fishing village during the start of the Spanish period, it has grown to a sprawling population of 1.8 million, with the highest density not just in Manila but the entire Philippines. The geographical contribution attracts a lot of opportunities and employment. The establishment of communities arose, which labeled Tondo as the site of the largest squatter colony in Southeast Asia. Besides of such as the extensive route of squatter colonies, the rise of gangs, underworld gangsters, and personalities like Ben Toothpick, Ben Ulo, Asyong Sikat, and Asyong Salonga. It is also the place of patriots such as Andres Bonifacio, the founder of the Katipunan, the La Liga Filipina, and lately one of the presidents of the Philippines, Joseph Ejercito Estrada, who claimed Tondo as part of his domicile, which also reinforced the popular perception of Tondo being the place of strong-minded people who are tough but very resilient. Muli, para sa kanyang presentasyon na pinamagatang Hardiness and Resilience, Contemporary Life and Survival in Tondo, Manila, tunghayan natin ang presentasyon hatid ni Binibining Ivan K. Bantigue. Good day, everyone. My contribution for today's lecture on the District of Manila, specifically Tondo District, is a part of the bigger picture about the rugged Guy Haven, with a title or focusing on the hardiness and resilience, contemporary life and survival in Tondo, Manila. I am Ms. Ivan K. F. Bantigue, currently affiliated at De La Salle University, Manila. The district of Tondo is an old and vital place in Manila. Long before the Hispanization in 1571, it was one of the earliest settlements clustered around Manila Bay and Pasig River. Settlements initially began in marshes and later expanded into dry land that arose from the banks and bodies of water. These migrants are from Bicol, Albay, and La Union provinces. When railroads were constructed during the early 20th century, entry points to the other parts of Luzon and Bicol made it possible for migrants from Albay and La Union to settle there. These migrants took advantage of the North Harbor piers adjacent to Tondo, which became a hub for the Provincianos and from Visayas and Mindanao. Geographical location of Tondo, Manila leads to various interpretations of the origin of Tondo as place name. It was called Tondok, a banana species through violet skin. Through the fruit is yellow and sweet. Tondo, also called Tundo, a Tagalog for baiting or catching fish, hence Tundaan was a small boat often attached to a much larger fishing boat. Tondo was borrowed from Tandu, a Malay or Indonesian word commonly used in placing names. Lastly, Tondo comes from the word Tundok,
since it was founded on a rocky formation that appears like a small island. After the fall of Manila, the Japanese authorities established the Central Administrative Organization to respond to the increasing needs and population of Manila while keeping the city administration system in Japan. The entire metropolitan area has divided into 12 administrative districts, and during the period, the mayor of Manila is Leon G. Ginto. Together with Tondo is Binondo and San Nicolas, which cluster from a term or a name called Bagong Buhay, with a total of 214,182 settlers in the area. Why Bagong Buhay? Bagong Buhay means new life. The Philippines has entered a new life, one that is more keeping with the Oriental way of life and constant with the principles of the new order in East Asia. And a new Philippines can be established and claimed in honor of the membership in the Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. In 1872, the city of Manila was divided into 4 representative districts for national representation. Each district can be represented by 1 member in the House of Representatives. First District of Tondo, Second District of San Nicolas, Binondo, Quiapo, Santa Cruz, Third District of Sampaloc, and San Miguel, Fourth District of Intramuros, Port Area, Ermita, Malate, Paco, Pandacan, and Santa Ana. Currently, Manila has 6 districts, including the Manila's first congressional district, composed of the western part of Manila, composed of Tondo, west of the Gupan Street, Estero de Vitas, and Estero de Sunog Apog, bordering Navotas. Second District of Manila consists of the eastern part of Tondo, the Gagalangin, east of the Gupan Street, Estero de Vitas, and Estero de Sunag Apog, bordering Navotas and southern Caloocan. Manila's 3rd Congressional District in the northern Manila, District of Binondo, Quiapo, San Nicolas, and Santa Cruz, bordering Quezon City and southern Caloocan. Manila's 4th District, North District of Sampaloc, bordering Quezon City. Manila's 5th Congressional District is in the South Manila from Ermita, Intramuros, Malate, Port Area, San Andres, and South Paco, bordering Makati from San Andres and Pasay from Malate. Lastly, Manila's 6th District in the eastern Manila of North Paco, Pandacan, San Miguel, Santa Ana, and Santa Mesa, bordering Makati, Mandaluyong, Quezon City, and San Juan. This is a map from the Congressional District, Drafting and Surveying Division from the Manila City Hall. It was shown that there are 2 districts of Manila, the Tondo 1, and the Tondo 2. In the first district of Tondo, composed of 12 zones with a total of 146 barangay. Throughout the 1950s, the population grew and the provincial folks moved to capital city hoping for greener pastures. Rural poverty in the provinces of Visayas and the worsening peace and order in central and southern Luzon and Mindanao are also the reason why the capital city will increase its population. The advantage of harbors and railway is that there are a primary means of transportation in various provinces wherein the people can appropriately arrive. For the discussion in population, the increase in the population is perhaps its only significant human resources for the following. Number 1, a chain of consequences for the community. Several people strain and decrease in facilities, utilities, and resources. Besides that, neighborhood organizations strive to improve public facilities such as water, electricity, sanitation, schools, and health clinics. Second, a syndrome of pressure on the population due to its limited space, population, pollution,
flooding, crime, poverty, and corruption. The growth of the Philippine metropolitan area resulted from the rural to urban migration. Between 1960 and 1970, metropolitan Manila has an annual growth rate of 4.79%, with some sections of growth rate over 11%, which lead to the perception of a drastic increase in the population from 56.0% from 1948 to 1960 and 61.7% from the 1960 up to 1970. Lastly, for the migration of more than 1 million people by 1960 was largely spontaneous and had a little government support, but it is increasingly surprising that the community is organized. It did not produce a vitality of the company's mass migration. Utilizing family and village networks, especially migrants from Cebu and Bohol provinces in the Central Visayas, and some Kapampangan from Central Luzon moved steadily into northern and eastern Mindanao. Migrants from the northern Luzon settled in West Mindanao, and those from western Visayas settled in the southern province of Cotabato. There are also migrants from Visayas, from Pampanga, that settled here in Tondo, Manila. Other foreigners that settled not only in Manila but also in Tondo were the most significant numbers of Americans and Chinese who were active merchants and laborers. The remaining residents were Spaniards, Englishmen, Japanese, and citizens of various foreign countries. Well, the Tondoeños also labeled an identity for those migrants who migrated to Tondo, Manila to seek livelihood and later survival. Parbol o Palaboy ng Diyos is a label that Tondoeños give to migrants from Visayas region. The concentration of the migrants result in the population growth, especially in the areas like the Manila Bay, the Pasig River. Meanwhile, the Visayans concentrated in the states of Parola, Smoky Mountain, Palomar, and San Nicolas. This is a consolidation of the population of Tondo, Manila from the Philippine Statistic Authority from 1950 up to 2020. As we can see, there is an increased population from 963,906 in the 1950, moved to 1,846,513 in Manila pa lamang po, no? While in Tondo, nagsimula ito ng 283,384 noong 1950 at tumaas ng 654,220 noong 2020 naman po. At syempre, kung ating titingnan din po, nagkaroon din po ng distribution pagdating sa mga manggagawa din po pagdating dito sa Tondo, Manila. At kung mapapansin po natin, mula 1987 hanggang 1919, ang agriculture, hunting, forestry, ang isa sa may pinakamataas po no, na mga trabaho ng mga manggagawa dito sa Tondo, Manila. Pero hindi pa rin po nawawala dito ang pagtingin natin pagdating sa heograpiya ng Tondo. Kaya din po, mayroon din pong mga manggagawa kung saan sila po ay involved into fishing, and of course into agriculture. Later on, meron din tayo for mining industry, quarrying, electricity, and of course, the services. Manila resembled a wild town, lalong-lalo na po no, during the post-war and during the post-war period. Several business people liberally brought guns as a form of protection and security from the fields, usually ruled by the local toughest, especially in the municipalities of Tondo and Sampalo. These criminal gangs used to organize raids on warehouses, hijack cargo trucks, and took control of a wide range of operation from gambling and prostitution. The light of the settlers started to move up from Manila and rebuild their homes in the area of San Juan,
Makati, and Mandaluyong. Through these changes in Manila, immigrants from the provinces flowed in Manila in search of livelihood and opportunities. In the post-war period, the growth rate dropped and the poor growth performance in Manila and provinces lead to struggle among the social classes in political and economic interest. This resulted in the creation of gambling lords and operations that capitalized the people experiencing poverty and were it's indispensable for fueling the patronage of local politician power. Manila became a widely known city in the 1950s. It was once a location for searching opportunity and seat of Filipino culture. A famous individual who was considered as a model of urban gangster was Nicasio Salonga, known as Asyong Salonga, who was considered a notorious model in the post-war Manila. His challenging behavior was known for robbery, extortion, and murder. He was also popular in leading a gang na tinatawag na Angusta Gang, which was popular in Manila and pledged its loyalty to Asyong Salonga. The suburb town of Malabon once became a prominent individual who shattered authorities in 1981. He was known as Ben Tumbling or Benjamin Garcia. And even in the authorities in Malabon, having a hard time in finding or searching for Ben Tumbling. Aside from Manila, there are also prominent individuals in several parts, like in Cavite. Leonardo Menancio, alias Nardong Putik, is a prominent influential figure in Cavite. His active leadership in criminal activity in Cavite, especially in kidnapping, murder, robbery in the band, and illegal possession of firearms. In the 1960s, Manila's newspaper will filled with accounts of atrocities committed by the warring communal gangs in Mindanao. The famous leader, Commander Toothpick, who was organized a gang named Ilaga, whose members were some Christian settlers threatened by Muslim and Lumad settlers in Mindanao. Gangs, according to Eflan Dahucano, is used to restricted to mean a group of young people who have banded together in some ways for several purposes. Thus, the phrase peer group similarly refers to the association of people approximately at the same age within the same range. Historically, gangs are composed of male participants. However, there is an emerging member in the society who can be different from male counterparts in terms of engagement. This is the reason why female gang members reported familiar and peer influence as a reason for joining rather than the needs of protection. Aside from the familial or the family and the peer influence, some of the members of the female gang ay nagiging asawa sila no ng mga male gang members. So mapapansin natin na nagkakaroon ng pag-embrace ng title ng mga gang or gang organizations na ating tinatawag. In Manila, the central street gangs are frequently reflected in newspaper because of their violent and socially destructive activities. These gangs are the Sige-Sige, Komando, Sputnik, Oksyo, and the BNG o yung tinatawag natin na Bahala na Gang. Initially, there are two main gangs, the Sige-Sige and Bahala na. In 1964, some of the members of the Sige-Sige joined with the forces of Komando and tinawag po sila na Sige-Sige Komando. Other affiliated with Sputnik and called themselves as a Sige-Sige Sputniks. Siyempre, itong mga gangs din po na to, they have labels. Gangs place their tattoos on the body, specifically in the neck, arms, and legs. Example, for the Oksyo, it is in the right side of the body between the waist and the armpit. Kabaliktad na naman po, or kaibahan naman sa Sige-Sige Sputnik na nakatattoo po yung kanilang mga labels, no? Sa kanilang mga puwet naman po.
Within the context of human activity and the ideological makeup of Tondo, Manila, in 1950, mapapansin din po natin dito sa mapa po natin, that in 1950, individuals in Bangkusay and Velasquez Street in Tondo, Manila, whose action destroyed the social milieu of the security and livelihood. These delinquent individuals labeled the society such as tagapagpamayapa, tagapamagitan, protektor mula sa kriminal, at mapagsamantala at namumuno. Later, the gang members often to claim to be a community defendants and defend the quote-unquote brothers against outsiders. The fact that several gang members victimize local citizens through robbing, raping, and general terrorizing the community. Streets namely Bangkusay, Pitonggatang, Velasquez, Herbosa, Saragosa, Padrerada, Moriones, and Sande Streets, and even Antonio Rivera, are the center of violence from the 1950 up to 1980s. Labels such as mamamatay tao, halang ang kaluluwa, mabalasik, at magaspang ang pag-uugali. Ito yung mga bagong tawag sa mga gang members na to and gang groups based na rin po sa narrative ng mga settlers during the period. Famous gang groups in the 1960s are, again, the Sige-Sige Sputnik Gang, and considered as the best and organized conflict gang in Manila, not only in Manila but also in Manila City Jail at the time. And at the time that the Sige-Sige Sputnik group expanding and lumalaki yung kanilang grupo. The gang motto reveals that the organization conflict in nature. He who comes to destroy us will himself be destroyed. This is through direct reference to the province mates such as the Visayans Okshu group, where the Sputnik observed an increasing number in Manila. There was also a definite consensus among the Sputnik regarding the origin and name of the gang name. No? As you can see, the gang name comes from a Russian orbital satellite, and the same name is significant because of its spying and all known capabilities. Thus, that Sputnik pride themselves to their knowledge of what is going on both sides, not only in the jail but also in Manila, among the friends, enemies, and even the police. In the claim was made that Sputnik organization was not confined only in Manila but also into some provinces throughout the Philippines. So aside from looking at the past or the 1950s, this is a summary of a crime statistic part. This is only a part of the crime statistics that I've gathered throughout my research. This is from the Police Station 1 of Rahabago from the 2015 until to 2018. Mapapansin natin that the given gangs that nabinanggit ko po kanina, like the BNG, BCJ, SSS, and SSC, still exist. Pero nagkaroon din po ng pagbabago dahil may mga grupo katulad ng BG or the Blood Gangs na nakikipagsabayan din po sa mga grupong binanggit ko po kanina. And basis on the cases na mapapansin po natin, that even the illegal possession of bladed weapon, the homicide, murder, robbery, and of course hindi nawawala po din yung drug-related crimes was noted by the Rahabago Police Station. At lahat po ito ay, again, makikita po natin sa may Tondo, Manila. Kaya nga po, makikita po natin na yung ganitong klase ng criminality ay tumatak din po pagdating sa utak ng mga mamamayan, hindi lamang yun sa mga naninirahan sa Tondo, Maynila. At kung mapapansin po natin, karamihan po sa mga manggagawa na ito na involved sa criminality and gang-related activities, technically they are gang members, pinakamataas na bilang po dito ay mga jobless. Wala po silang trabaho. Sumunod naman po ay mayroon tayong mga unidentified. It means hindi nila dinidisclose yung kanilang mga trabaho
nung sila po ay nagkaroon ng involvement into criminality. Aside from the jobless and identified, meron din pong mga nakuha na mga data. Some of them are migrants. Meron din po mga residente ng Tondo, Maynila, which is involved to gang and criminal activity. Meron din tayo mga drivers like truck driver, pedicab driver, at syempre, hindi nawawala din po na kahit sa pamilya din po ay nagkakaroon din po ng ganitong klase na ng mga kriminalidad. Pero kung babalikan natin, yung binabanggit ko kanina tungkol sa mga manggagawa na naninirahan sa Tondo, Maynila, hindi lahat katulad po na iniisip natin or based on the perspective na umiikot sa ganitong klase ng trabaho. May iba po dito na nagtatrabaho sa mga major industry group at sila po ay mga naninirahan sa Tondo, Maynila at walang na-record na ginagawang criminality from the given period. Katulad po ng pinakita ko kanina from the 2018 until the 2015 rather to 2018, based on the range, mataas po ang mga nagtatrabaho in terms of agriculture compared doon sa data na pinakita ko kanina. Pagdating naman po sa mga lugar, syempre nakikita natin na ang Tondo ay lugar ng mga sanggano. Nakakatakot, nabibigyan agad ng negatibo na pagkakakilala tungkol sa lugar na ito. Dahil kung mapapansin natin, mula po dito sa Google Maps, sa ginawa ko po, no, at ang data po na ito ay nanggaling din po doon sa police station na halos sa mga lugar ng Nicolas Zamora, Velasquez, Tayuman, North Harbor, Limay, Balut ay nakakuha po or nakapag-gather ng mga criminalities na involve ang gang. Pero lingid sa kaalaman natin na kahit sa Intramuros, Ermita, Paco, Quiapo, San Miguel, San Paloc, and Santa Cruz ay mayroon din pong mga nakuha ng mga criminalities. At ang nakakagulat pa dito ay mas mataas yung criminality sa ganitong klase ng mga lugar compared sa may Tondo, Manila. Sa mas maliit na pagtingin, katulad ng binabanggit ko, ang Vitas ay nakakuha din po ng isa sa may pinakamalaki na bilang ng criminality na patungkol sa gang. Gayon din po sa Parola, Jacinto, Barrio Obrero, and Asuncion. Pero kung titingnan po natin na sa labas ng Tondo, katulad ng lugar ng Blumentritt, Quiapo, Santa Cruz, sa San Andres, at kahit sa Recto, ay mayroon din pong ganitong klase ng mga criminality na involve po ang gang members. Kaya kung titingnan po natin, na pagdating sa literatura, mga pelikula, mga dokumentasyon na napapanood po natin na ating nababasa, negatibo ang pagtingin sa Tondo, Maynila. Na nakakatakot, puno ng kahirapan, kriminalidad, kalat, polusyon. Ito ang ating nasasalamin. Ngunit kung titingnan din ho natin sa mas malaki pang pagtingin na mayroon tayong mga politiko, mga artista, mga edukadong mga mamamayan o mga Tondoeños na ating tatawagin, mga bayani, katulad na lang din po ni Dr. Jose Rizal na itinatag ang La Liga Filipina dito sa Tondo. Nandiyan din po si Andres Bonifacio na sumasalamin na ang Tondo ay mayaman at busog pagdating sa kasaysayan at kultura. Kami mga Tondoeños, masaya namin binibigyan selebrasyon ang pista ng Santo Niño de Tondo tuwing buwan ng Enero. At ito yung hindi natin nakikita pagdating sa ating kasaysayan na nakakalungkot isipin na dahil sa tulong ng media, ng babasahin at ng ating mga pinapanood, namuo sa isipan natin na ito ang Tondo.
hindi natin nakita kung ano pa yung kulay at kultura, the material and non-material culture na mayroon ang Tondo, Maynila. At dito po nagtatapos ang aking lecture tungkol po sa aking o parte po ng aking pag-aaral tungkol po sa Tondo, Maynila. At ito po yung aking mga sanggunian na ginamit para po sa pag-aaral po nito. Muli, ako po si Miss Ivan K.F. Bantige at ito ang pagtatapos ng aking lecture or aking kontribusyon para sa District of Manila na may pinagmagatang Hardiness and Resilience, Contemporary Life and Survival in Tondo, Manila. Maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat po, Binibining Bantige, para sa makabuluhang pagtalakay sa paksa ng araw-araw na pamumuhay at katatagan ng mga naninirahan sa Tondo. Sa ikalawang bahagi ng unang episode ng MNL, mga natatanging lektura, na may focus sa mga distrito ng Maynila, sasamahan tayo ni Ginoong Rory L. Icong para sa kanyang pananaliksik ukol sa pamana at kasaysayan na matatagpuan sa Tondo, Manila. Siya ay pinanganak at lumaki sa Tondo, Maynila. Nagtapos ng batsilyer ng sekundaryang edukasyon na nagdadalubhasa sa Araling Panlipunan sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas, A. Mabini Campus. Kasalukuyang nagtuturo ng Humanidades at Agham Panlipunan sa Arellano University, Plaridel Campus, Mandaluyong. Bukod sa pagiging isang guro, itinaguyod din ni Ginoong Icong ang pagpapalakas sa pamana bilang miyembro ng Manileños for Heritage. Dati rin siya miyembro ng Boy Scouts of the Philippines at sa kanyang libreng oras ay nagbabasa ng mga libro ni Ambeth Ocampo, Teodoro Agoncillo, at iba pang mga historiador na nagpapalawak sa kanyang kaalaman at kamalayan sa pagpapahalaga at pangangalaga ng kasaysayan at pamana. Siya ay nagsilbing tour guide sa Lakad Pamana noong kaarawan ni Andres Bonifacio at kasama rin siya sa mga grupo na tumutukoy sa mga gusaling pamana sa buong Kamaynilaan, katuwang ang Manileños for Heritage. Handog niya ang kanyang presentasyon na pinamagatang Langit sa Tondo, pagtukoy sa mga natatagong hiyas ng Distrito 1. Ang abstract ng kanyang akda ay ang sumusunod. Itinuturing ang Tondo bilang isa sa pinakalumang kaharian sa Pilipinas bago pa man dumating si Legazpi. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay nadungisan ng reputasyon nito bilang kanlungan ng mga gang. Partikular, ang pangalan ni Nicasio Asyong Salonga. Sa pagdaan ng panahon, unti-unti na naglalaho ang impresyon ito. Ngunit kaalinsabay nito ay ang paglaho ng mga natatagong mga pamana katulad ng mga lumang bahay, maging ang ilan sa mga natatanging mga gusali na saksi sa iba't ibang mga pangyayari sa Distrito 1. Sinasalamin ng papel na ito ang mga hakbang upang mapanatili at maitaguyod ang mga gusaling nagbigay at nagpatuloy na nagbibigay ng ambag sa Tondo, partikular sa Distrito 1. Dagdag pa rito ang pagtukoy sa mga pamanang gusali na nagbibigay ng identidad sa Tondo bilang sentro ng pagsasanib ng iba't ibang kulturang lokal, tulad ng mga gusaling gabaldon na mababang paaralang magat sa langat. Ang gusali ng IEM, ELIF sa Nicolas Zamora at iba pa. Tatalakayin din ang malawak na epekto ng pagkasira o pagkawala ng mga pamanang gusali sa Tondo, maging ang mga ilang hakbaning ng mga lokal ng pamahalaan ng Maynila upang mapangalagaan ang mga ito bilang simbolo ng identidad ng Distrito 1. Muli, para sa kanyang presentasyon na pinamagatang Langit sa Tondo, pagtukoy sa mga natatagong hiyas ng Distrito 1, tunghayan natin ang presentasyong hatid ni Ginoong Rory L. Icong. Makasaysayang araw po. Ako po si Rory Icong, guro ng Humanidades at Agham Panlipunan sa Arellano University, Plaridel Campus. Higit sa lahat, ako po ay ipinanganak at lumaki sa Tondo, Maynila. Sa ating pagtuklas sa mga pamana ng Tondo, ating balikan ang kasaysayan, mga natatanging mga pamanang makikita ang realidad na kinahaharap maging ang mga hakbangin pansibiko na makatutulong sa pagbuhay ng kamalayan sa mga natatanging hiyas ng Tondo. Matatagpuan ang Tondo sa kanlurang bahagi ng Maynila na nahahati sa dalawang distrito. Matatagpuan ang mga hangganan ng Tondo sa mga sumusunod.
Kalye Dagupan sa Silangan, Estero Sunog Apog at Bitas sa Hilaga, at ang dating Riles ng PNR na humahati sa distrito ng Tondo at Binondo sa Timog. Taong 2020, tinatayang nasa 411,282 ang populasyon ng Tondo. Ito po ay ayon sa census ng PSA. Bago pa man dumating ang mga mananakop sa ating bansa, itinuturing na ang Tondo bilang isang kaharian. Patunay rito ang pagbanggit sa kaharian ng Tundon sa Laguna Copper Plate inscription na natagpuan noong 1989 na siya namang isinalin ni Antun Posma. Ayon kay Posma, ang transaksyong ito ay sa pagitan ng Tundon na siyang kaharian ng Tondo at Paila at Puliran na ngayon ay bayan ng Pulilan, Bulacan. Ayon naman kay Pike, umabot ang kaharian ng Tondo hanggang Batangas at Kabikulan nang umupo si Raha Alon. Nang dumating ang mga ngalakal na Muslim sa Tondo, unti-unting naimpluwensyahan ang pamumuhay at kultura ng kaharian sa tulong na rin ng mga ngalakal noong ika-15 siglo. Naging daan din ng Islam upang mapalawak pa ang rutang pangkalakalan sa ibang bansa tulad ng China, subalit naputol ito ng sakupin ni Sultan Bolkiah ng Brunei ang Tondo upang wakasan ang monopolyo sa pakikipagkalakalan noong 1485. Nang dumating sina Martin de Goiti at Juan de Salcedo sa Tondo, sinalubong sila ni Raha Matanda, Lakandula at Raha Mura, mga pinuno ng kaharian ng Tondo. Hangad na Goiti at Salcedo natuptin ang kautosang ibinaba ng Haring Felipe II at ipalaganap ang Katolisismo. Subalit tumanggi ang mga Raha na sundin ito. Noong 3 ng Hunyo 1571, isang labanan ang naganap sa Bangkusay, kung saan isang hindi na pangalan ng mandirigma ang namuno kasama ang 300 pang mandirigma sakay ng 40 karakowa. Ngunit hindi nagtagumpay ang pagtatanggol ng mga mandirigma nang mapatay ang kanilang pinto. Makalipas ang 1 taon ay itinayo ng mga Espanyol ang simbahan ng Tondo na dinisenyo ni Luciano Oliver. At noong 1611 ay idinagdag ang kumbento. Ngunit pinasira ng nooy Gobernador General Manrique de Lara dahil na rin sa banta ng gawing tanggulan ng mandirigmang inchik na si Cosingan. Makailang ulit isinaayos ang simbahan ng Santo Niño dulot ng mga lindol, tulad na noong 1740 at noong 1863. Sa pagdating ng ika-19 na siglo, unti-unting umusbong ang damdaming makabayan. Isa na rito ay ang organisasyong itinatag ni Jose Rizal, ang La Liga Filipina noong 3 ng Hulyo taong 1892. Ito ay matatagpuan sa tahanan ni Don Doroteo Onghungco. Layunin ng organisasyong ito na pagkaisahin ang Pilipinas, magbigay suporta sa edukasyon, agrikultura at komersyo, paglaban sa karahasan, pagbibigay proteksyon sa mga kasapi at paghingi ng reforma. Sa kasamaang palad, ang mga hangarin na ito ay naputol ng dakpin si Rizal noong ika-6 ng Hulyo. Siya namang nag-udyok kay Andres Bonifacio, katuwang sina Deodato Arellano, Teodoro Plata, Jose Tizon at Ladislao Diwa na itatag ang kataas-taasang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan sa 72 Calle Ascaraga na sa kasalukuyan ay parte ng distrito ng San Nicolas. Hangad ng katipunan na mapalaya ang bansa sa kamay ng mga Espanyol sa pamamagitan ng pag-aalsa. Nang madiskubre ang katipunan noong 1896, naging susi ang revolusyon upang maipalaganap ang marugdog na damdamin na palayain ang Pilipinas sa mga dayuhan. Isa sa mga naging suliranin noong panahon ng Espanyol ay ang pagbiyahe ng mga kalakal sa malalayong lugar. Kung kaya, iniutos ng Haring Alfonso sa taga-suri ng gawaing bayan na magbigay ng planong daang bakal sa Luzon at makalipas ang 5 buwan, nagsumite si Don Eduardo Lopez Navarro ng memorya sobre el Plan General de Ferrocarriles en la Isla de Luzon.
na kagyat namang inaprubahan. Ibinigay ang konsesyon ng paggawa ng daang bakal mula Maynila hanggang Dagupan sa kinatawan ng Ferrocarril de Manila-Dagupan na si Don Edmundo Sykes noong unang araw ng Hulyo taong 1887 na kalaunan ay inilipat kay Don Carlos Bertodano na siyang kinatawan ng Manila Railroad Company. Huling araw ng Hulyo nang ilagay ang cornerstone upang maipatayo ang istasyon ng Tutuban at simulang gawin ng mga Pilipino ang pagbuo ng daang bakal. Sa kasalukuyan, ang istasyong itinayo sa Tutuban ay ginamit na bilang isang mall. Ngunit bakas pa rin ang mga posteng may disenyong Corinthian na hanggang ngayon ay nananatiling makikita sa kabuuan ng gusali. Sa pagpasok ng mga Amerikano sa Pilipinas, nagbigay ito ng malaking pagbabago sa istruktura at lalong nagbukas ng liberal na kaisipan sa mga Pilipino pagdating sa mananampalataya, maging sa paggiit ng karapatan ng bawat mamamayan. Noong 1902, itinatag ni Don Isabelo de los Reyes ang Union Obrera Democratica Filipina na siyang unang unyong pangkalakal. At noong sumunod na taon ay nagsagawa ng pagkilos sa Plaza Moriones papuntang Malacañang na siyang itinuturing na unang selebrasyon ng Araw ng Paggawa sa Pilipinas. Dagdag pa rito, katuwang si Gregorio Aglipay na nagsilbing military vicar general noong panahon ni Emilio Aguinaldo, itinatag nila ang Iglesia Filipina Independiente na sumasandig sa teolohiyang makabayan. Itinayo ang kanilang simbahan sa Calle Escaraga, kanto ng Elcano, ngunit nasira ito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bukod sa IFI, itinatag ni Nicolas Zamora ang Iglesia Evangelica Metodista en las Islas Pilipinas, o IMELIF, noong 1909. Layunin ni Zamora na magkaroon ng simbahang metodista na hindi pinamamahalaan ng mga Amerikano, kundi ng mga Pilipino. Isinagawa ang unang pagsamba sa bahay ni Arsenio Bartolome, ilang hakbang lamang mula sa St. Paul Methodist Church. Nasira ang bahay dalanginan noong 1941 at ang kasalukuyang katedral ay natapos taong 1959. Bilang pagpupugay sa kanyang mga naging kontribusyon, ang isang kalye ang pinangalan kay Nicolas Zamora. Naging tahanan din ang Tondo sa mga gusaling tinatawag na Gabaldon, bilang pagpupugay kay Don Isidoro Gabaldon na siyang nagpanukala ng batas na magpopondo ng 1,000,000 piso upang matustusan ang pagpapagawa ng mga paaralan sa buong Pilipinas. Ilan lamang sa mga paaralan sa Tondo na may disenyong Gabaldon ay ang mga sumusunod: Isabelo de los Reyes Elementary School, Magat Salamat Elementary School, Emilio Jacinto Elementary School at Rizal Elementary School. Malapit sa dating lokasyon ng katedral ng IFI sa Calle Elcano, matatagpuan ang gusali ng El Porvenir o ang kinabukasan. Itinayo ito sa disenyong Art Deco taong 1933. Minsan naging tahanan ito ng isa sa mga pinakasikat na produkto noong dekada 50 at 60 na Elpo rubber shoes. Sa kasalukuyan, ang gusaling ito ay tahanan ng isang bangko. Ngunit sa kabila ng mga ito, isang trahedya ang nangyari taong 1937. Ayon sa Project Vinta, tinatayang nasa 1,500 kabahayan ang nasunog. Isa ang naitalang nasawi at 11 ang nasaktan. Tinatayang nasa 2,000,000 pisong halaga ng ari-arian ang natupok sa insidenteng iyon. Dahil sa nangyari, idineklara ni Pangulong Quezon ang proklamasyon bilang 141 na sumasailalim sa Tondo sa pangmadlang kalamidad na siyang katumbas ng state of calamity sa kasalukuyan upang ipatupad ang price freeze at mapigilan ang hoarding sa mga pangunahing pangangailangan.
Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, naging malaking problema ang pagtaas ng kriminalidad. Ngunit mas nakilala ang Tondo dahil na rin sa isang pangalan, Nicasio Asyong Salonga. Sa mata ng iba, isa siyang salot dahil sa mga kaso ng pagbebenta ng armas, pagpatay at iba pa. Ngunit sa mata ng mga kanyang mga kapitbahay at kalugar, isa siyang bayani dahil na rin sa pagiging matulungin at mapagbigay. Ang kwento ni Asyong Salonga ay naging tanyag dahil na rin sa pagsasapelikula ng kanyang. Sa kabila ng mga negatibong impresyon na tumatak sa karamihan patungkol sa Tondo, hindi maikakaila na may mga ilang bagay pa rin na maipagmamalaki na tatak Tondo. Isa na marahil ang dinarayo tuwing ikatlong linggo ng Enero, ang Lakbayo Festival. Bilang parangal sa patron ng Tondo, ang Santo Niño. Ang lakbayaw ay hango sa dalawang salitang lakbay at sayaw, na may katagang, hiling mo, isayaw mo kay Santo Niño. Ang kapistahang ito ay nagpapasalamat o pagpapasalamat sa mga biyayang natamo at paghayag ng kanilang dalangin sa pamamagitan ng pagsayaw sa gitna ng prosesyon. Ang pagbisita ng dalawang Santo Papa ay ilan sa pinakamahalagang pangyayari na naganap sa Tondo. Ang unang pagbisita ay nang dumating si Papa Pablo VI noong Nobyembre 1970 at binisita ang isang tahanan malapit sa simbahan ng Don Bosco. Sa isang ulat ni Riquilo, nakita ang Santo Papa na tumatangis at nang umalis ito ay mababakas ang kanyang kalungkutan. Taong 1981 naman ay bumisita si Papa Juan Pablo II at bumisita sa simbahan ng Our Lady of Peace and Good Voyage sa Delpan. Makikita sa Tondo ang dalawang parke na nagsisilbing pahingahan at palaruan ng mga taga-Tondo. Ang Plaza Moriones, na gaya ng nabanggit kanina, ay saksi sa pagkilos ng Union Obrera Demokratika Filipina ni Isabelo de los Reyes. Bukod pa rito, makikita rin sa plaza na ito ang isang busto ni Don Domingo Franco, isa sa 13 Martires de Bagong Bayan. Minsan nakatayo sa parkeng ito ang Cry of Tondo na obra ni Eduardo Castrillo na inilipat noong taong 2000 sa pamamahala ng nooy alkalde Lito Atienza. Muling ibinalik sa Tondo High School ang skulpturang ito sa panahon ni Alkalde Francisco Domagoso. Sa kabilang banda, makikita sa Plaza Morga ang rebulto ni Macario Sakay, isang revolusyonaryo na nakipaglaban sa mga Espanyol at Amerikano. Sa labas ng plaza na ito ay matatagpuan ang St. Paul Methodist Church na isa sa pinakaunang simbahang Metodista sa Tondo na itinayo noong 1900s. Sa kabilang ibayo ng Plaza Morga ay matatagpuan ang ospital ng Mary Johnston. Minsan itinayo bilang dispensarya, Betania, tinugunan ng institusyong ito ang kakulangan sa sanitasyon, malinis na tubig at kaukulang nutrisyon na nararanasan noong 1906. Sa hangarin na makapagtayo ng bagong ospital, sa tulong ng inisyatiba ni Dr. Sarah Rebecca Parish, lumapit ang nooy kalihim ng Women's Foreign Ministry Society na si Bishop Joyce kay Daniel S.B. Johnston upang may patayo ang isang ospital na kalaunan ay ipinangalan sa may bahay na si Mary Johnston. Bukod sa IFI at IMELIF, makikita rin sa Tondo ang Iglesia Unida Ecumenical na matatagpuan sa kahabaan ng Calle Moriones na itinatag noong 1932. Kilala rin ito sa pangalang Bishop Moises F. Buzon Memorial Church at Templo Central. Ang bahay dalanginang ito ay isa sa mga simbahang ebanghelista na patuloy na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa Tondo. Dagdag pa rito, itinayo rin sa isang kapilya ng Iglesia ni Cristo na idinisenyo ng arkitektong si Carlos A. Santos Viola at binuksan ang kapilyang ito noong ika-10 ng Mayo taong 1967 at kayang tumanggap ng 6,000 mananampalataya
sa kasalukuyan. Mahalaga ring matukoy ang mga sementeryo o mga kamposanto na minsan matatagpuan sa Tondo, tulad na lamang ng Tutuban at Barrio Lecheros. Ang minsan sementeryo na matatagpuan sa Calle Francisco at Gerona ay kasalukuyang inookupahan ng isang fast food chain at hindi rin batid kung saan inilipat ang mga butong natagpuan doon. Bukod pa rito, bago pa maging daang bakal ang Barrio Tutuban, minsan ding itong naging sementeryo. Subalit dahil na rin sa suliranin ng masangsang na amoy na nanggagaling sa mga nakalibing dito, ay ipinasara ang Kampusantong ito taong 1882. Sa kaparehong taon, lumaganap ang epidemya ng kolera at nagdesisyong magtayo ng panibagong sementeryo sa Barrio Lecheros. Sa naturang sementeryo, 2,000 bangkay ang nailibing dulot ng epidemya na siyang dahilan upang maipasara ito. Ngunit taong 1884, muli itong binuksan dahil na rin sa pangangailangan. At tuluyang naipasara taong 1902 dahil na rin sa issue ng sanitasyon. Kilala rin ang Tondo sa mga establishmentong bumubusog sa mata at sikmura. Isa na rito ay ang Liberty Bakehouse na mahigit 100 taon nang naghahain ng kanilang pamosong pandeswelo at sourdough bread. Ang kanilang gusali ay may kombinasyon ng neoclassical at art deco. Dinarayo naman ng mga lokal at banyagang turista ang iba't ibang mga pagkain na kahain sa isang buong eskinita ng ugbo sa Calle Velasquez. Mula 5:00 ng hapon hanggang madaling araw, hindi mahulugang karayom ang dagsa ng mga tao sa ugbo. Isa na marahil ang pinakapatok na pagkain na binabalik-balikan ay ang classic na halo-halo na hain ni Aling Consuelo na noong 1960s pa nagsimula. Sa kabila nito, nananatili pa rin nakatatak sa kaisipan ng karamihan ang kondisyon ng pagiging isang gangland ng Tondo. Bukod pa rito, malaking issue rin ang Tondo bilang isa sa pinakamahirap na komunidad sa mundo, na 10 ulit na mas malaki sa Tokyo, Japan, at 11 ulit na sa siyudad ng Mexico. Bukod pa rito, malaking pangamba rin ang pamanang nakatayo sa Tondo dahil karamihan sa kanila ay napabayaan na o tuluyan ng nagiba upang gamitin sa ibang dahilan. Nakasaad sa Republic Act 10066 o ang National Cultural Heritage Act of 2009 na pangalagaan at mapreserba ang mga pamanang natukoy sa tulong na rin ng lokal na pamahalaan. Malaki rin ang gampanin ng mga sibiko. Gampaning sibiko upang mapanatili ang mga pamana hindi lamang sa Tondo, kundi maging sa buong Kamaynilaan. Isa na rito sa mga tataguyod sa naturang bagay ay ang Manileños for Heritage. Isang organisasyon na naglalayong ilapit sa mamamayan ang kahalagahan ng mga pamanang matatagpuan sa kani-kanilang komunidad at maging maagap sa pagsagip ng mga ito. Noong ika-20 ng Agosto taong 2023, nagsagawa ng heritage mapping ang M4H upang tukuyin ang iba't ibang mga pamanang matatagpuan sa Tondo. Sa kanilang pagmamapa, natukoy ang 60 o 60 potential heritage assets sa naturang lugar na maaari pang sagipin o di kaya ay mapangalagaan pa ng gusto. Malaki rin ang tulong ng suporta ng lokal na pamahalaan sa pagpapanatili at pagsagip sa mga natukoy na pamana upang masigurong ito ay mapangalagaan at magamit ng madla. Kung ito man ay may kaukulang gamit katulad na lamang ng mga plaza, bahay dalanginan, at mga paaralan. Sa mga tuwid, napakayaman ng kasaysayan ng Tondo bago pa man dumating ang mga dayuhan. At bagaman marami pa rin suliranin na nakapaloob, proaktibo ang komunidad at ang lokal na pamahalaan upang matugunan ito. Bagaman ang Tondo ay nabahiran ng negatibong pananaw, unti-unti na nating binubura ang kaisipang ito at pinapalitan ng mas positibong pananaw. Higit sa lahat, malaking tulong ang mga pamanang nakatayo at mga tradisyong patuloy pa rin isinasabuhay hanggang sa kasalukuyang panahon.
Ang akin pong taus-pusong pasasalamat sa UP Manila Studies Program sa pagkakataong may pakilala ang Tondo sa lahat. At iiwan ko sa inyo ang widika ng National Artist for Literature, Amado V. Hernandez, na sa Tondo man ay may langit din. Muli po, ako po si Ginoong Rory Icong, guro ng Humanidades at Agham Panlipunan at isang batang Tondo. Maraming salamat po at magandang araw. Maraming salamat po, Ginoong Ikong, sa makabuluhang pagtalakay sa paksa ng mga natatagong pamana at kasaysayan ng Tondo. Sa huling bahagi ng unang episode ng MNL, mga natatanging lektura na may focus sa mga distrito ng Maynila, sasamahan tayo ni Ginoong Charles Darwin F. Talavera sa kanyang pananaliksik ukol sa madilim na bahagi ng kasaysayan ng Tondo noong panahon ng pananakop ng mga Hapones. Nagtapos siya ng Bachelor of Social Science Education sa Philippine Normal University, Manila noong 2019 at kasalukuyang kumukuha ng Master of Arts in History sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang mananaliksik sa Cultural Heritage Commission ng Diocese ng Caloocan. Siya rin ang Director of Education and Academic Affairs ng Caloocan Historical and Cultural Studies Association Incorporated. Ang kanyang mga interes sa pananaliksik ay kinabibilangan ng mga lokal na kasaysayan ng Tondo, Manila, lungsod ng Caloocan, mga kilusang panlipunan at mga pag-aaral na patungkol sa simbahan. Handog niya ang kanyang presentasyon na pinamagatang Sa Ilalim ng Pulang Araw, 1941 to 1945, pagsalakay ng mga Hapones sa Tondo, Maynila. Ang abstract ng kanyang akda ay ang sumusunod. Masalimuot at marahas ang pagkaantala ng kasarinlan ng bansa sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig dahil sa pagsalakay ng mga bagong mananakop, ang mga Hapones mula sa Silangang Asya. Nanatili ang mga ito sa loob ng 4 na taon upang ikampanya ang Asya para sa mga Asyano bilang bahagi ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Pisperas ng kapistahan ng Immaculada Concepcion nang atakihin ng mga hukbong Hapones ang Pearl Harbor bilang hudyat ng pagsisimula ng digmaang Asia-Pasipiko. Sinundan nito ng sunod-sunod na pag-atake sa Pilipinas at hindi nakaligtas ang Maynila, ang kabisera ng Pilipinas. Sa papel pananaliksik na ito, pagtutuunan ng pansin ang isa sa arabal ng lungsod ng Maynila, ang Tondo. Ang bayan na ito ay nasa karatig pook ng Binondo, Santa Cruz at San Nicolas. Nahitik ito sa pagiging abala, dulot ng komersyo at kalakalan sa transisyon ng gawaing agrikultura patungo sa industrialisasyon. Dahil sa pagsalakay, nagbago ang takbo ng pamumuhay at naudlot ang kaunlaran nito. Ilalahad dito ang mga karanasan, mga kaganapan at labanan sa huling bahagi ng kanilang pamamahala ng mga mananakop. Gayon din naman ang mga institusyon lubhang naapektuhan sa Tondo kung paano nawasak at muling pagbangon sa matapos ang digmaan. Muli para sa kanyang presentasyon na pinamagatang Sa Ilalim ng Pulang Araw, 1941 to 1945, pagsalakay ng mga Hapones sa Tondo, Maynila. Tunghayan natin ang presentasyong hatid ni Ginoong Charles Darwin F. Talavera. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ginoong Charles Darwin F. Talavera, graduadong mag-aaral mula sa Departamento ng Kasaysayan, Universidad ng Pilipinas, Diliman. Narito po tayo ngayon upang magtalakay sa isang kasaysayan na distrito ng Maynila na nakatuon sa Tondo, o sa bayan ng Tondo. Ito po ay pinamagatang Sa Ilalim ng Pulang Araw, ang pagsalakay ng mga Hapones sa Tondo, Maynila mula 1941 hanggang 1945. Hayaan niyo po sana ako makapag-share screen para sa aking presentasyon sa araw na ito. So muli, ito po ang aking pamagat ng aking pananaliksik sa ilalim ng pulang araw, pagsalakay ng mga Hapones sa Tondo, Maynila. Ang pangunahing layunin ng ating pananaliksik ay hindi lamang nakatuon sa kakanasang naganap sa pagsakop ng mga Hapones sa Tondo, Maynila noong 1941 hanggang 1945, particular na sa mga pook na pinagdausan ng karahasan at kalupitan ng mga mananakop na naging bahagi ng malagim na kasaysayan katulad ng mga sumusunod.
na isasalaysay ang masalimuot na pangyayari sa pananakop ng mga Hapones sa Tondo, Maynila na naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa panahon ng digmaan, na ipapaliwanag ang kahalagahan ng iba't ibang puok katulad na lamang ng Deepak Lumberyard, Plaza Moriones at Simbahan ng Tondo kung saan ginanap dito ang mga karahasan at pagmamalupit ng mga Hapones na ilalahad ang tindi ng pinsalang itinulot pagkatapos ng digmaan sa iba't ibang puok na ito. Nakita naman po ang palangkas ng ating papel pananaliksik na pinangungunahan ng panimula na heograpiya ng Tondo, ang Tondo bago ang digmaan, pagkakaroon ng rehabilitasyon matapos ang malawakang sunog, at ang ikalawa naman ay ang pangyayari sa kasagsagan ng pananakop. Ano nga ba ang layunin ng pananakop nila pagdating ng mga Hapones sa Maynila at ano nga ba ang mga aspeto ng lipunan na nagpabago o nakaapekto sa mga taga-Tondo? Ang mataas sa paaralang Florentino Torres bilang Akademya Konstabularo ng Gagalangin at mga pangyayari bago ang napindutong digmaan. At ikatlo naman, ang pagsiklab ng labanan sa Maynila na naging bahagi ng bayan ng Tondo. Lalo na dito ang pagbihag sa mga mamamayan ng Deepak Lumberyard, malawakang pagpaslang sa Plaza Moriones at ang pagtakas ng Santo Niño de Tondo ni Father Jose Jovellanos, pagtatapos ng lagim at ang paglaya ng Tondo maging ang konklusyon at ang ating sanggunian. Simulan natin sa pagtalakay sa heograpiya ng Tondo sa panahon na ika-20 siglo na kung saan ito ay nahahati po sa 10 baryo ng Bahay Pare, Bangkaso, Bangkusay, Vitas, Calero, Gagalangin, Nipo, Paloma, Tutuban at Palumpon. Ito po ay pinaghalawan sa pananaliksik ni Professor Nancy Kimwell Gabriel. At sinundan naman po ito ng malawakang sunog. So bakit nga ba tayo napunta sa sunog? Dahil ito sana ang magsisilbing transisyon ng pagbabago ng bayan ng Tondo mula sa agrikultura patungo sa industrial. Dahil po ang mga kabahayan sa Tondo ay gawa lamang po sa pawid at kawayan o buong kubo po tayo. Dahil sa materyales na meron sila ay nakakaranas po ng mga madalas sa ng sunog dito sa iba't ibang mga dahilan. Kaya nagpasa ang resolusyon ng pambansang pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Manuel L. Quezon ng resolusyon bilang 289 noong 1941 na kung saan katuwang ang lokal na pamahalaan ng Maynila na magbibigay sila 5 milyon para sa rehabilitasyon ng nasabing bayan. At ito ay tinatawag sa programa Tondo Reconstruction Plan na nanggagaling sa Tondo Rehabilitation Committee. Layunin nito na nasabing plano na matulungan ang mga nasunugan upang makapagpatayo ng mga tenements bilang kapalit sa pawid at pugod at maging sa makabagong bayan. Ngunit hindi ito na isa katuparan dahil nga sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Asia Pasipiko. Sinimulan ito sa salakay sa Pearl Harbor bilang pinakamahalagang base militar ng Estados Unidos sa Asia Pasipiko. At kinabukasan sa kapistahan ng Immaculada Concepcion ay sinalakay ang iba't ibang bahagi ng Pilipinas kabilang na ang lungsod ng Maynila. At dahil dito, nagdeklara ng Open City ang lungsod, ngunit hindi din ito pinakinggan ng mga mananakop na Hapones at nagpatuloy pa rin ang pagwasak sa nasabing lungsod. Mapapansin natin dito yung sunog na naganap noong 3 ng Mayo 1941. Napakalawak at makikita natin dito ang malaking kanal. Ito po ang tinatawag na Canal de la Reina na mabumula pa sa Bitas, magtutungo pa Binondo hanggang lalabas ang Ilog Pasig patungong Intramuros. Mahalaga ang Canal de la Reina bilang bahagi ng transportasyon ng mga negosyo o anumang kalakalan sa loob at labas ng Kamaynilaan. At makikita din natin dito ang daang bakal ng Manila Railway Company at ang Deepak Lumberyard na nandito na mapapansin natin na may mga kahoy-kahoy pa po dyan. Ang pagdating ng mga Hapones sa Pilipinas, sino nga ba ang alkalde ng Maynila kundi si Jorge Vargas na nanungkulan lamang ng 1 buwan sa pagitan ng 1,941 at 1,942.
Dito, pumasok ang 60 sundalong Hapones mula sa Caloocan, lula ng truck at bisikleta, at upang mapigilan ito, nagtangka ang mga taga-Tondo na lumikas papuntang San Mateo Rizal kasama ang mga mamamayan ng San Nicolas sa tinatayang nasa 400 sibilyan. Na ito po ay galing sa pananaliksik ni Professor Agoncillo. Kalaunan, pinalitan ang pangalan ng lungsod ng Maynila bilang City of Greater Maynila. At ang bagong buhay naman ay kabilang sa mga dating bayan ng Tondo, Binondo at San Nicolas. Pinagsama-sama ito kaya naging bagong buhay po. Ang alkalde ng Maynila noon ay si Leon Ginto naman po. Ano nga ba layunin ng mga mananakop na Hapones? Upang ipalaganap ang ideya ng Asia para sa Asyano at ipatupad ang kanilang programang Greater East Asia Co-Prosperity Spirit. Ano nga ba yung mga nangyari sa kasagsagan ng pananakop? Unang-unang humina ang transportasyon at komunikasyon dahil sa digmaan at seguridad at unti-unti ito naputol dahil na rin sa mga panakanakang mga pagsalakay. Ang supply ng pagkain ay nagkulang at ipinatupad din ng pamahalang Hapones ang pagkakaroon ng kawalan ng ilaw at oras ng curfew tuwing ika-6 na gabi. Laganat din po ang krimen dahil nga kadalasan ito ay nasasangkot sa pagnanakaw dahil nga nagkakaroon tayo ng kakulangan sa pagkain. Pero hindi pa rin namayan, ngunit nanaig pa rin ang malasakit din ng mga Pilipino na tulungan nila ang mga kapwa Guinea na tumakas naman mula Bataan at pamaribeles ang mga taga-Tondo. At naglaan sila ng mga, tumulong sila sa serbisyong medikal. Ang mataas sa paaralan Florentino Torres na dating pangalan niya ay Manila West High School ay naging akademyang konstabulary ng Gagalangi. Anong ibig sabihin nito? At dito nag-aaral ang mga nagnanais maging bahagi ng kapulisan ng panahon ng digmaan. Dito nag-aaral ang ilan sa mga kabataan, may kaya at maging mga ilang mga preso ay dito nag-aaral na maging katuwang ng pamahalaang militar ng Hapon para sa kapayapaan sa gitna ng digmaan. At ang mga pangyayari naman nito sa mga napipintong digmaan, ito po yung mga nauna kong nasabi sa inyo. Habang papalapit tayo sa labanan sa Maynila, ay itatampok natin yung 3 lugar kung saan naganap ang mga makakahas na nangyari sa Tondo noong panahon ng pananakop. Unang-una, ang malawakang pagplaslang sa Plaza Moriones. So, itong Plaza Moriones ay isang liwasan malapit sa simbahan ng Tondo at Mary Johnston Hospital. At noong ikalawang araw ng labanan sa Maynila, naging garrison ang plasang ito na kung saan marami silang ibinihag na kapag isang beses na ikaw magtangkang tumakas ay babariling ka ng machine gun. Ngunit patuloy pa rin ang misa sa simbahan ng Tondo. Ngunit malaki ang pangamba ni Father Paul de Guzman na kung saan nakakaunti na lamang ang nagpupunta sa simbahan dahil dito. Dahil nga sa kanilang seguridad na kahit sino mang tumawid mula papuntang simbahan galing sa plaza ay babarilin lamang. At lalo pang natakot ang mga taga-Tondo dahil nga nagkaroon na ng pagpanik dahil kung saan-saan na sila lumilikas at kung sino ang umalis sa plaza na kung saan sila ay binihag, tiyak na ipapatayin sila. Ang Bipak Lumberyard naman po ay isang imbaka ng mga kahoy malapit sa Anluwage, sa Kali Anluwage na Juan Luna na ngayon. At mapapansin din po natin dito na si Ricardo Sanwara nagpatotoo na isa siya sa mga nakaligtas sa massacre na yan sa pagitan ng Juan Luna at Mogat. Tinatayang 400 kababaihan at kalalakihan at mga bata ang pinaslang sa pamamagitan ng bayoneta at pagpugot ng ulo. Sabi nga dito ni Custodio sa isang panayam, civilians were headed into the trucks. They were tied and forced to wait. They were transferred into small groups to the lumberyard where there were bayonet and shot. So, ibig sabihin, binihag sila dito, dinala sa lumberyard, at doon sila pinitay. At malaki ang gampanin ni Padre
Jose Jovellanos sa panahon ng digmaan dahil iniligtas niya ang Santo Niño de Tondo na halos 400 taon na nananatili sa bayang iyon. Ang ginawa niya, itinakas niya ang Santo Niño de Tondo mula sa mismong simbahan patungo sa kapilya ng Santa Monica. Ang Santa Monica po ay matatagpuan sa Kalye Dagupan, malapit sa istasyon ng tren sa Tutuban. Dagdag kaalaman lamang na si Father Jose Jovellanos ang isa sa pinakamatagal na nanungkulang pura paroko ng Tondo at sa ilalim din ng Archdiocese ng Maynila. At naabutan niya ang 3 yugto ng ating kasaysayan, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon, at ang paglaya natin sa mga mananakop. Sumunod naman dito ay hindi pa rin sa kalagitnaan ng digmaan, hindi pa rin nawala ang tungkulin ni Father Jovellanos bilang isang tagapaghatid ng espiritual at pananampalatayang Kristiyano sa mga taga-Tondo. Nagbigay pa rin siya ng sakramento sa mga sanggol at bata at biniyagan niya ito, kahit napakadelikado ng lagay na iyon. At nagwakas ang digmaan sa loob ng 1 buwan, nagsimula ito noong Pebrero 3 ng Pebrero hanggang 3 ng Marso, taong 1945 napagdesisyonan ng mga sundalong Hapon na lumisan sa Tondo ng 1:00 ng madaling araw papuntang Intramuros dahil ito nga ang sentro ng digmaan. At idineklara naman ni Lieutenant General Oscar W. Brisford kay General Walter Krueger na natigil na ang digmaan sa Maynila. Makikita natin sa larawan na ang lumang simbahan ng Tondo sa gawing kaliwa at sa kanan naman yung nawasak na ito, dulot ng digmaan. Lalo naman sa malayong bahagi, nakitang-kita natin kung gaano nga ba napinsala ang bayan ng Tondo sa panahon na digmaan. Makikita naman sa larawan natin dito ay yung tulay sa kalye sa pagpahumanhin sa Canal de la Reina. So, ito ay daanan ng mga kalakal mula Pamalabon, papasok ng Binondo, papuntang Intramuros. Ngunit ito rin ay naging malawak na sementeryo dahil ito ay naging tambakan ng mga bangkay na naging biktima ng digmaan. Batay sa panayam kay Vera Quezon o mas kilala natin na si Dolphy. Sabi naman ni Professor Kimwell Gabriel na nakadatnan ng panahon ng digmaan na sira-sira ang tren, partikular na ang tranvia dahil nagkaroon ng pagkaantala ng biyahe dahil nawawala ang mga parte ng bagon ng tren. Ang pagamutan naman na nandito sa Tondo na tumakbo pa rin sa gitna ng digmaan ay ang Mary Johnson Hospital, isang protestanteng ospital, at hindi rin ito nakaligtas sa pagsalakay ng mga Hapones at ang digmaan at ito ay tuluyang nawasak noong 1945. Muli lamang ito na ipatayo noong 1950 at natumpok din ang ilan sa mga aklat ng Tondo Public Library. Ito ay malapit din sa simbahan ng Tondo. Dahil sa pagliligtas si Reverendo Padre Jose Jovellanos na natili ng 13 taon ng Santo Niño de Tondo sa kapilya ng Santa Monica habang isinasaayos ang simbahan. Samantalang nagbalik din naman bilang isang sekundaryang paaralan ang mataas na paaralan Florentino Torres noong Nobyembre 24 sa 1945 at naging punong guro dito ay si Ginoong Pablo Reyes. Sa kasamaang palad, ang mga records ng kasulatan ng paaralan ay nasunog. At isa rin sa mga naging kaso ni General Yamashita ang Deepak Lumberyard na isinampa laban sa kanya. Ang konklusyon naman natin sa nasabing talakayan natin ay bagamat hindi napalitan ang geographical aspeto ng bayan, unti-unting bumangon ng Tondo. Pagdating sa kalakalan at komersyo at nanatili ang Divisoria bilang isang pinaka-abalang pamilya sa Kamaynilaan. Nagkaroon din po tayo ng migrasyon na kung saan ang mga mamamayan ng mga taga-Tondo ay lumipat-lipat din naman sa iba't ibang lugar pagkatapos ng digmaan. Pero may mga
bagong dayo ang pumunta po dito. Karaniwan, strategiko ang lokasyon ng Tondo dahil nga tatlo ang naging daan nito. Unang-una, ito ay daan papuntang pier o yung daungan. Pangalawa, ang ferrocarril o ang tren mismo ay dito rin dumadaan at nagbabagsak ng mga kalakal sa Divisoria. Ikatlo, ang mga mahalagang kalsada papuntang Intramuros at iba pang bahagi ng Kamaynilaan. Sumundan naman dito ang transisyon ng lupain ay mula sa agrikultural na pamumuhay tungo sa pagiging industrial. Maraming negosyo ang nagsulputan sa Tondo. At naging matindi din naman ang pinagdaanan ng mga taga-Tondo dahil nga sa kawalan ng transportasyon, trabaho at pangunahing panghanap buhay, napansamantalang naging matamlay ang kanilang pamumuhay at lumaganap din ang matinding gutom dahil sa digmaan. Sa muli, naging kilala din ang nakabangon ang Tondo dulot ng digmaan. At dito na lamang po nagtatapos ang aking palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa bumubuo ng Manila Studies Program ng Universidad ng Pilipinas, Maynila, at maging kay Dr. Wensley Reyes, maraming salamat po. Yun lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat po Ginoong Talavera sa makabuluhang pagtalakay sa paksa ng kasaysayan ng Tondo sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. Muli, maraming salamat sa ating mga kasama na nakilahok sa diskusyon ngayong araw. Nawa ay marami tayong natutunan mula sa ating mga tagapagsalita at mangyaring sulubungin natin sila ng isang masigabong palakpakan. At mula sa Universidad ng Pilipinas, Manila, Kolehiyo ng Aghamat Sining at Manila Studies Program, isang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng lumahok sa huling segment ng unang episode ng MNL, Mga Natatanging Lektura, Districts of Manila, Tondo District Episode. Samahan ninyo kami sa iba pang pagkakataon habang patuloy natin itinataguyod ang mga paksang may kaugnayan sa Manila Studies. At kung nagustuhan ninyo ang panayam, maaari ninyong bisitahin ang aming YouTube channel para sa iba pang makabuluhang paksa. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Mabuhay tayong lahat! Thank you.